kung kuryente, may generator naman yan. 'Di ba? Oh, kaya nagtataka talaga tayo. Mhm. Sabi ni Ma'am Marcelina Cadiente, a good leader is a good follower. Correct. Majority stay strong. Kayo ang Duterte Judas. Baka minority. 'Di ba? Mas maganda pag magsabunutan, JP. Tingnan ko lang si Marcoleta. Ano kaya mangyari? Hindi, baka sabihin ni Marcoleta, kayo na lang. Huwag nyo na ako idamay dyan. Baka ganon. 'Di ba? Nakaumuro ka agad si Marcoleta, kay Trillanes pa lang eh. Wag mo naman idamay yung buhok ko. Diyos ko. Kaya pati itong si Dick Gordon nagagalit eh. Mga kababayan, sa totoo lang. Senator Gordon, at welcome back sa Arangkada Balita. Thank you. Good afternoon. Thank you for inviting me. Yes, una Senator, nakikita niyo ho ba yung mga developments na every week na lang may panibagong nangyayari? Ano po ang reaction niyo? May walkout, may Mabuti sinabi boycott? mo yun. Mabuti sinabi mo every week. Because pag mula nung dumating si Cayetano at yung mga sunod-sunuran na mayoriya, ang nangyayari sa atin ay talagang wala nang rule of law doon sa Senado. Correct. Nakagulo na. It has become pointless at nagbabawian sila. Kaya bawal yung kakansilay mo hanggang sinedia, yung session. Unconstitutional yan. At ang lalabas yan ay talagang nagkakaroon ng paralysis as if we are not yet paralyzed. May paralysis na tayo ngayon di ba? Oo nga po. Bali, hindi nga ho nakaka-function na ng maayos ang Senado. Dahil sa Wala. nangyayari. Simula nung May Tama yan. 11. At makikita mo, pwedeng bumalik ang House dyan sapagkat hindi sila pwede mag-adjourn na hindi nila sinasabi sa House. So, mabibitin rin yung trabaho ng House. Yung mga bill na ipapasa sa kanila, hindi uusad. So, pero hindi yan ang hinahabol natin makinig lamang ang magmamayan at magmasid. Ano nangyayari sa Senado ngayon? Sunod-sunuran lang yung mga tao sa majority. Ewan ko kung it's a reflection of kakulangan nila sa Reflection yan ng good leadership. sunod sa Constitution. As sinasabi ko, even in the kingdom of the blind, even the one-eyed man is king. Isang tao lamang ang nagpapaikot sa kanila. At sumusunod sila na hindi sila papasok. At bakit ganon? Dahil lamang sa kagustuhan nila, marami. Magmula nga na dumating, mukhang patugo tayo na haharangin nila yung impeachment. At ito ay may habit na si Cayetano Oo nga sa po. House, ganyan na ginawa niya nung speaker siya. Opo. Nung pinapali siya, in-appoint, sasabihin ko ng in-appoint, dahil nakialam ang presidente na hindi dapat nakialam, si Duterte noon, nagkaroon ng agreement, gentleman's agreement, di umano, na 15 months si Cayetano, after 15 months uupo si Velasco, di ba? Yes. Ano nangyari, nung dumating na yung 15 months, ayaw niya na, at ang sinisigaw niya nung araw, pareho na naman nung sinisigaw niya. Kung kayo ay may numero, sa inyo na itong speakership, di ba? Oo. At kaya sabi niya, nagkagulo na rito, may violence na, katulad doon sinabi niya last week, ina-attack na ang Senado. Doon naman sa House, sinabi niya, dinustore ka na yung mga pinto, may violence na. At tapos later on, nagmukhang tanga siya, nasabi kong tanga at talagang insincere because nung sinabihan siya ni Duterte, tumigil ka, nag-apologize siya kay Duterte. At sabi niya, hindi niya raw na masyadong Naintindihan. mali raw siya doon sa pag-handle niya ng issue Oo. at doon niya lang binigay. So nagulo ang House, ngayon naman ginugulo ang Senado. At nung minsan siya inaalis siya sa Senado, anong ginawa? Yung accusation ngayon na pinutol yung internet, na pinutol yung air conditioning, yan na naman. Opo. So this guy is a creature of bad habits. Dapat tanggalin na talaga yan. Sinabi ko na last week, tanggalin na yan. Because pagka ganyan, parang cancer yan Tanggalin na Parang yung cancer. bago kumalat. Senator, ganito, I'm sure at one point nagkasabay kayo sa Senado ni Senator Alan Peter. Nagkasabay ba sa isang term po? Ano Yeah. pagkakilala niyo sa kanya? At kamusta yung Alan Peter Cayetano Senator Alan Peter Cayetano na naabutan niyo noon at dito sa nakikita niyong Senator Alan Peter Cayetano na Hindi ito? ko na kailangan yung pasamaan dating niya sinabi ko na yan sa speaker sa House. Dumating sa Senado, ganun na naman ang ginawa. Sa akin, foolish, immature, and unstatesmanlike. Pero mo ipiti mo yung buong bansa, lahat ng mga general na ipopromote, hindi ma-promote, walang commission appointment. Lahat ng batas na dapat gawin, hindi magawa. Sa health, sa education. Anong mangyayari sa bayan natin? Why do we elect people? Ito yung dapat hudyat sa bayan na maghalal kayo ng taong may talagang kakayahan, hindi lang kakayahan, may moral leadership and courage, hindi yung retaliate para lamang sa kanyang ego. Opo. Correct. Kaya sa very big ego, hindi nakasya sa Senado yung ulo niya. So ano ho, di ba? Dapat bilang leader, dapat pinag-unify niyo po yung Senado, pero hindi Siya pa yung lumalabas, yung lumalabas na namumuno dito sa boycott. At saka hindi lang yun mga ka-GPnatic, sorry to cut you off again. Ganito lang yan, kasi sabi ni Alan Peter Cayetano, there will be a lot of bill
na makakatulong daw mga kababayan na para sa mga kababayan natin like the agriculture, sa hospital, and even the education, mga kababayan. Sinasabi niya yan. Pero, sabi kong ganun, bakit kailangan mo pa na pumunta sa sitwasyon na ganyan na magpapanibago kayo, meron nang nakaumang. Remember mga kababayan yung sinasabi nila na anti-detention bill. 'Di ba? Anti-hospital detention bill ni Risa Ontiveros. Para yan sa mga mamamayan. Para po yan sa mga kababayan natin. Oh, tapos tungkol sa agriculture, meron din pinapasa ngayon mga kababayan. Etong dating hinahawakan ni Kiko Pangilinan. Bakit hindi tayo mag-focus doon? Bakit kailangan pa natin gumawa ulit, mag-imbento ulit? Ano to? Para sa pera ba yan? Yung ginagawa ninyo? 'Di ba? Kung meron nang nakaumang, di dapat ipasa natin. Wala Dinidivide niya mga kababayan na dapat siya nang mag-unify ng mga tao sa Senado. Talagang dinidivide ni Alan Peter Cayetano. The first job of a leader is to unite, to Correct. create order and harmony. Hindi yun ang ginagawa niya. At dalawa ang mukha niya. Kuminsan, nagko-quote ng Bible. Kuminsan, mukhang mabait, lumuluhod. Pero sa totoo lang, look at the actions. Ang Yep, action kay niya Sen. Riza. ay talagang pahamon. Yung nga sinabi ni Senator Pimentel na dating Senate President, talagang hindi mo mapipigil dahil palaban ang tingin niya sa kanya. Kala niya matapang siya doon At makita mo, pag nagsalita, kala mo mahinahon. Pero ang totoo niyan, masyadong malalim ang laro niya na talagang ginugulo niya ang isipan at ang unity ng Senado. Mas mataas yung interest ng publiko kaysa sa interest niya. At nakikita na nawawala ng pag-asa. Hindi ba tayo nahihiya? Yek. Opo. Pero presidente ng Vietnam, isang bansa, pupunta sa Senado, kinalas sila. Kinalas sila. Nakakaya yun. Dapat happy siya. Bibisitahin siya. Pero ano nangyari? Kinalas sila. Dahil magulo siya. Yan ang problema. At kahapon nga po ay nung dumating si DILG Secretary Remulla ay nakipagsagutan pa siya dahil gusto Nakipagsagutan niya pa. ay escort palabas si Senator Jinggoy at ayaw niya iparesto sa loob po ng Senado. Kaya nga, abogado pa naman siya. Ang nangyayari tuloy may lawful orders The very beginning, arresto si Bato. Hinarang na nila. Hindi, Miss Marian, wait lang. Pag sinabing let's divide the house, it doesn't mean mga kababayan, ito po ay tawag dito, hindi ito literal na ibig sabihin ay hatiin natin na i-divide natin mismo ang Senado. Pag sinabing let's divide the house, mga kababayan, yan po ay magbotohan. Okay? Huwag po tayo malilito dyan. Yan po ang terminology nila na kapag sinabing let's divide the house, so they need to make a vote. Okay? Ganun po ang ibig sabihin nun, let's divide the house. Hindi po yan yung hatiin natin to, magkagulo tayo, wala tayong unity, kailangan na mag-away-away tayo. Hindi ganun ang ibig sabihin ng let's divide the house. Okay? Ma'am Marian, hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Inaano ko lang po. Tinatama lang natin. Dapat, ako, sa akin, pagkakasuhan ko rin niya si Cayetano dahil hinarang niya yung lawful orders ng na dapat arestuhin. Dapat. Ngayon na naman, inaharang na naman niya. Kunyari, sasabahan niya pa. Pagwapo pa siya, sasabahan niya si Jinggoy. Si Estrada. Opo. Ano pang ginawa niya? Ano sinabi ni Estrada sa kanyang speech? Hindi ako magpapasweldo sa Senado. Hindi ko ako maghingi ng proteksyon. Sino ba ang nagbigay ng proteksyon kay Bato? Di ba? Ang Senate President? Di ba? Kahapon, yan na naman ang sinasabi niya. Hindi dapat gawin yan dito sa Senado. Are you above the law? Correct. Napaka-basic yan. Yan ang una. Kaya tayo may batas para pareho ang trato. Hindi ka special. Hindi ka anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Kaya ang Diyos may law. May moral law to do good and avoid evil. To do good and avoid evil. Tungkol sa sahod na yan, ang sinasabi ni Senator Jinggoy ay voluntary na ipinasususpindi niya ang kanyang sahod. Ano ba talaga? Talagang sinuspinde dahil nasangkot siya sa kaso or pwedeng voluntary ba ito? Ano po ba talaga ang totoo dyan? Hold on. Gusto kong sagutin itong tanong ni Jennifer Ramirez. GP, hindi ba pwedeng mag-step in si PBBM dyan sa Senado? Mga kababayan, sa totoo lang, hindi dapat makialam ang presidente. Pero, pwede naman siyang makialam
Kung i-insist niya talaga yung sarili niya, like what PRRD did, mga kababayan, na namagitan siya. Hanggang ganun lang ang pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamagitan doon sa hidwaan ng dalawang kampo, ng majority and minority. But pero kung ang titingnan talaga natin mga kababayan ay kung rule of law talaga, hindi dapat makialam ang executive kasi meron tayong separation of powers. Gulo yan ng Senado. Dapat sila po ang tawag dito magresolba niyan. Pero kung kakailanganin na mamagitan ng presidente, pwede niya namang gawin yan by his initiative. Okay? By his initiative. So, discretion ng Pangulo yan, mga kababayan, kung gusto niya pong mamagitan or hindi. Pero hindi po natin siya pwedeng pilitin. Kung ayaw niya tanggapin, hindi mo tatanggapin. Meron kami nung araw, hindi namin tinatanggap, di ba? Maliit na bagay sa akin yan eh. Ang issue doon ay yung paglabag nila sa batas. Alam mo, defense yan eh. Pagka nagpupunta ang pulis at ginagawa nila lawful duty, ang presumption, they're doing their good duty. Yun ang presumption. Bakit mismo presidente ng Senado, haharangin niya? Nakita na may mga president yan. Hindi na nga pinayagan na sila Laila de Lima nagpakita. Sinasabi ko, kaya lang nagsinungaling pa rin siya na wala daw president. Ang ginawa, ang example niya pa yung kay Salonga, mga kababayan versus Enrile. 'Di ba? Samantalang mga kababayan, yung recent incident regarding that matter, or we called it the precedent, yung kay Laila de Lima and Trillanes, 'di ba? Mga kababayan, si Trillanes hinuli after ng session. Si de Lima naman nung wala ng session, pero still inside of the premise of the Senate. Diba? Anong sinasabi ni Alan Peter Cayetano? Ano ba to, mga kababayan, nagtatanga-tangahan? Na hindi niya alam yung nangyari noon? Para sila marunong maging tunay na lalaki, na katulad na limbawa ni Leila, nagkasumama sa sawan. Sila Trillanes, kinulong. Opo. Ang dami ng ek-ek na talagang hindi dapat. Nakakasakit lang at na-stress ang tao sa kanila. Correct. Ang trabaho nila, dapat magpakita sila that we are one country. I appeal to all the members of the Senate, mag-meeting kayo. Unite. Pag-usapan nyo, itong gagawin natin, hindi yung pinag-aawayan nyo yung inyong personal interest. Senator, ganito, may binanggit kayo na paglabag sa konstitusyon na itong pangatlong araw na nga na hindi pag-adjourn. Kung di ako nagkakamali, ito yung sa Article 6, Section 16. Kung sakali ho ba nilabag nila itong constitution na to, sino ang pwedeng magreklamo? Pwede ba yung minority ang magsampa ng ethics complaint laban sa kanila? Ang House. Ang House. Ang House, so even a member of the minority can do that. Because ang ginagawa nila, what are you trying to avoid? Ang ina-avoid mo, magkaroon ng paralysis, hindi gagalaw yung legislative mill, yung trabaho ng Kongreso. Ay, yung ng dalawang Kongreso, dalawa yan ha? Opo. Lower House at House. Pag hinaharang mo yan, tipigil yan. At ano mangyayari? Sinabi ko na, maraming batas na hindi mapapasa, maraming committee hearings na hindi magagawa, at yung mga appointment ng mga kawali ng gobyerno, katulad ng mga sundalo, hindi mangyayari. That is paralyzing and preventing the government to move. Kaya makikita mo, ano nakatenga? Yung Magna Carta ng Barangay Health Workers, Anti-Hospital Detention Bill, yung confirmation ng 5 AAP generals, yung bill granting citizenship, yung Senate impasse also comes as a chamber prepares to tackle Vice President Sara Duterte's impeachment as well as looming budget deliberation for the 27 National Expenditures Program. Opo. Lahat ginagawa niya, labag lahat yan, hindi niya magagawa yan. Senate President ka pa naman, dapat ikaw ang timon. Ikaw ang nagpapatakbo para bumilis ang legislatura. Marami na nagagalit sa kanya. Political maneuver, ilalagay mo si Marcoleta para kunyari hahabulin niya yung flood. Siya mismo si project, siya mismo, si Marcoleta nagdala ng testigo na palpak. Di ba? Opo. Hindi na nag-appear pagkatapos. Peke pa yung kanyang notary public. Bakit? Yun lang pwedeng questionin na pinipilit niya
maglalabas raw magpapakita raw ng batas na nangulimbat yung mga sa flood control. Pero tignan nyo yung kanyang press conference. Kaya na, pinapanood ko siya doon sa isang sinasabi niya, nakakaawa ng bayan, naawa ako sa bayan. Pero mo sinasabi niya, basta ba yung kumuha ng pera? Ang ginastos ko naman, kaya lang hindi ko ni-report dahil yung kahilingan ng mga tao. At sinabi pa niya, tanggapin mo Marcoleta na yan. hindi ka makakabayad. Ang utang mong utang na loob. Ano ibig sabihin nun? Pagka may kailangan yung mga nagbigay sa kanya balang araw, talagang sisigilin siya ng utang na Correct. loob. At nakompromiso na po siya. Correct. At yung ba ipapakita niya na ilalagay mo, talagang lalabanan ka ng mga senador yan. Di ba? And Pero ito, problema Senator, ganito, dahil nga sa every week na lang may nangyayaring sitwasyon dyan sa Senado, natatakpan na yung mga ibang issue. Kasama na dyan yung nalalapit na impeachment trial. Kasi dapat hindi rin natin makalimutan, nasan na yung investigation doon sinasabing naging shooting, kung sino ba talaga ang dapat managot doon. Yun, hindi Kung na rin talagang napag-uusapan. stage ba yun? Tama po ba? Alin, namalagot siya? Yung doon po sa yung sinasabing stage na shooting, nalala nyo po? No, Yeah. Di ba? Wala na ho na balitaan kung may internal investigation na Natakpan ginagawa. na Ginugulo nga nila Ang kanila confuse the enemy. Divide and rule. Yan ang mga ginagamit niya. Lahat ng tinuro sa kanya ni Machiavelli. Na i-divide mo, confuse mo ang tao para mawala. Dapat yung kanyang sergeant at arms na point. Halata naman Kaklase ni Bato. Sus Mario Joseph, inilagay niya. Wala pang isang araw, 2 araw, nagkagulo na, nagpaputok. Yun lang, magpapaputok ka ng maraming tao doon. Kung talagang totoo may putukan, inunahan mo, di marami namatay sa media. Correct. Di ba? Kaya nga po. Bakit mo, yan talaga, huwag natin, itignan natin ang totality ng nangyayari. Na talagang ang pakay ay guluhin ang Senado, tila guluhin para hindi na matuloy ang impeachment. Samantalang, 72% ng bayan nata o 79 gusto matuloy ang impeachment. Opo. Pinuproteksyonin niya. At so, ang pinapakita niya, sunod-sunuran siya talaga. Noong nanggulo sa House, in-appoint na nga siya ni Duterte. Tapos sabi niya, sorry po, di ko lang naintindihan ang issue. I apologize. Sorry. Sa atin, sorry ang bayan. Uli lang po, Bayan. huling mensahe na lang po ulit, Senator Gordon, kasi marami na rin talaga humihingi ng resignation ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano po mensahe nyo sa mga current senators po, pati na rin sa ating Senate President? Sa totoo lang, sinabi ko na yan 3 days ago. Ako nauna dyan. Maganda lang sinabi ni Peter. Hindi na ba yung una-unahan? Tama yan. Dapat mag-resign. At dapat ang appeal ko doon sa members ng majority, meron pa naman matituno doon, pigilin nila yung kanilang namumuno sa kanila at nilalagay ang bayan sa peril, sa danger, sa kaguluhan. Dapat mag-appeal sila, natigilan na yan, at maging statesman sila. At nakita nyo ba yung sinabi ng mga pamilya ng mga dating senador bago mag-Barcelona? Hindi sila umiiyak, hindi sila naggugulo, walang putukan. Talagang ganyan sa loob ng 1 linggo na magmula nung dumating yan, naging salot na yung Senado. Okay, nako, maraming salamat po, Senator Richard. Biruin nyo, mga dating senador din to, mga kababayan, na kahit papano talagang tiningnan din at tiningala ng mga panahon nila ang Senado. Pero ngayon, nakikita nila talagang peril. Talagang, mga kababayan, sinalaula po ang Senado, ang institusyon ng Senado ngayon. Nakakahiya dahil kung ito po ay kukumpara sa lower house, mga kababayan, ay napakaganda po ng ginagawa doon na sila po ay nagtatrabaho talaga ng maayos. Napakaraming bills na mga naipasa kumpara po dito sa pagpasok nitong si Alan Peter Cayetano. Kaya hindi natin masisisi ang kanyang mga kasamahan dahil sa ginagawa po nila, mga kababayan, na kumbaga nagdi-dysfunction ang Senado, ang tinatamaan at ang talo ay ang mga kababayan natin. Panawagan ng Senate Minority, magbitiw na sa pwesto si Senate President